Ah, wow. Magandang umaga po sa ating lahat. Um, sorry. Kinakabahan kasi ako eh. Kasi nandito si Romel. Sabi ko nga, bakit nandito umattend dyan? Taga South ba talaga si Romel? Or dito talaga. Okay. Magandang umaga. Salamat po sa isang napaka welcoming na Quezon City South Sector. At napaka-bless ko po kaming mag-asawa na makasama dito, makarating dito. Kasi usually kapag hindi ako masyadong pumupunta doon sa mga... Nabubulol ako tuloy. You know, kinakabahan nga talaga ako. No? Medyo kinakabahan ako, no? Pero grateful po ako na nandito ngayon and to be able to share the Word of God. You know, siguro for almost 30 years being in the full-time ministry, been preaching every Sunday, devotionals, Bible talks and everything. Pero every time na aakyat po ako ng stage, kinakabahan ako palagi. No, hindi ko alam. May mga times na hindi ako kinakabahan kapag walang tao, pero kapag maraming tao, medyo kinakabahan ako. Kaya grateful po ako sa time na to dahil alam ko ay para kay God ang mga ito. Salamat kay Kuya Romel tsaka kay Ate Faye. You know, sa kuya ko sila. At si Chris Pro, by the way, si Chris Pro, birthday niya, napag-alaman ko na pag birthday niya daw, siya yung bumabati sa sarili niya, siya din nagre-regalo sa sarili niya, siya din nagpo-post sa Facebook ng kanyang mga greetings sa sarili niya. So, babatiin ko na lang siya ngayon kasi baka makalimutan ko pa. Happy birthday. Oo. Ikaw pa rin ang pinaka mabait na brother na nakilala ko. But in a personal note, sobrang proud po ako kay Christian Gonzales. Kasama ko siya from the campus ministries. Lahat na yata ng generations dito nakasamahan ko sa campus ministry. Yung mga generations ni Mel at ni Ian dati, yan yung mga first generations namin. Ngayon, dumating na si Liz at saka si Christian. Ngayon, meron ng mga bago ngayon. Sino na ba mga involved ba dito? Ayun. Naku. Grabe, yung mga anak pala ni Romel, involved na. Nako, magre-retire na ako sa campus ministry. Kasi hanggang ngayon, I'm still discipling Lauren when it comes to the campus ministry. So, happy Easter po sa ating lahat. Pray muna tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na kami po ay pagsaluhan ng inyong mga salita. Isa pong dahilan kung bakit kami nandito, dahil gusto po naming alalahanin ang ginawa ni Kristo sa aming buhay at ipahayag ang aming pananampalataya para sa Kanya, Panginoon. Nawa po sa umagang ito, samahan niyo po kami at ito po ay magiging isang inspirational sa aming lahat at magpagbigay din po ng encouragement, Father. Salamat sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Awesome. So, since Easter ngayon, so what a joy to gather ngayong umaga to declare what has been declared for over 2,000 years ago, that Christ rose from the dead. At ano masasabi natin, mga kapatid? Tunay nga na si Jesus ay nabuhay muli. Easter actually is a greatest turning point in all history. Dahil kung meron mang isang bagay sa buong Christianity natin na sa akin, isa sa pinaka-miracle na nangyari ay yung resurrection ni Jesus Christ. Imagine, lahat ng mga religion sa buong mundo, wala ni isa doon sa mga wino-worship nila ang nabuhay muli except kay Jesus Christ. So, we are blessed as Christians today na yung Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba natin ay nabuhay muli. Amen? At dahil sa kanyang pagkabuhay, meron din tayong pagkabuhay ngayon bilang mga Kristiyano. I think the empty tomb isn't just a symbol of victory. It's actually the starting point of a new kind of life that we have now as Christians.
But there's something, that we don't want to miss, mga kapatid. Easter isn't only about the power of life over death, but it's about the power of love over division, unity over isolation, and forgiveness over failure. The resurrection of Jesus didn't just restore us to God. It also reshapes how we live with one another in the church. Today, I want to talk about what Easter does to our relationships. Okay lang po yan, mga kapatid? Very personal sa akin pagdating sa relationship. Alam ni Faye at ni Romel ito. No? Pero pakilala ko muna, ito yung aking pamilya. No? Dalawa po yung anak namin, si Patrick at saka si Julia. And both of them are already your brothers and sister in the Lord. Amen? So may sarili ng buhay itong mga ito. Dahil pag Sunday, sinasama namin sila kung saan sana kami pupunta, pero dahil may sarili din silang lakad, dahil may sarili din silang responsibility sa church. But sobrang encouraged po ako ngayong umaga. Hindi ko lang alam kung pinapangunahan ako ni Chris Bro na kailangan ko rin siyang i-encourage. So, inunahan niya na ako. No? In-encourage, sabi ko, wow. Puno na kasi yung parking, sabi ko, wala na. Wala. Doon sa kabila mag-park. Pero nakita nga, babes, pangalan mo nakalagay doon. Ba, ang ganda pa. Reserved for the most handsome brother in the ICOC Philippines. Pero parang, tawag dito, pangalan ko ba yan? No? But maraming salamat. Sobrang encouraged ako. So, Chris Bro, ikaw talaga ang the best. No? Awesome. And sobrang proud din ako sa brother na to. Ngayon, full-time na sa ministry. Dati, dito sa mga taga Quezon City, kilala niyo ba siya dati? Dito mo lang mapatunayan na talagang mayroong grace si God. Alam mo, walang imposible kay God. Pwede niyang baguhin yung isang week na gusto na mag-fall away para maging isang minister pa sa church. Diba? So ngayon, masaya naman kayo nakasama si Chris Bro? Oh, amen. Sabihin nyo lang kapag may concern kayo kay Romel. Awesome. Title po ng message natin ngayong umaga is New Beginnings. Easter is a time when we remember His death and His resurrection. I believe the two most important event in history, and especially in Christianity. Sa akin, dalawa. Ang pinaka-importanting event sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Number 1 ay yung creation, Genesis chapter 1. And yung resurrection ni Jesus Christ. Nabasa niyo ba yung Genesis? The creation. What's amazing about pinag-aralan namin yung Genesis. What's amazing about Genesis is that God created everything. He did not even lift a finger to create it. He just spoke and everything comes into being and alive in everything. And I think the second one is the resurrection. Because wala pa naman akong alam ng tao na nabuhay muli. Meron na ba kayong kakilala? Merong tayong alam dyan sa Balete Drive. Meron minsan nagpapakita daw doon. Pero hindi tayo sigurado doon. Pero sigurado tayo na si Jesus Christ rose from the dead. Amen? In John 20 verse 11 to 28 it says, Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the end and the other at the foot. They asked her, Woman, why are you crying? They have taken my Lord away, she said, and I don't know where they had put him. At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, Woman, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you had carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. Jesus said to her,
Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said, do not hold on to me, for I am not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. Si Mary Magdalene, isa sa mga unang dumating doon sa kung saan ay yung tomb ni Jesus Christ. No? At Jesus, tinawag sa dito, at sa kanyang pagtawag dito kay Mary Magdalene, hindi pa siya na-recognize ni Mary Magdalene. Bakit kaya ganun na lamang ang... Siguro nakasama naman ni Mary Magdalene, nakita niya naman si Jesus before, di ba? But dito, sa tomb na ito, hindi niya na-recognize si Jesus Christ. Ano kayang dahilan kung bakit hindi niya mas nakilala si Jesus at this time? I believe siguro dahil sa sobrang lungkot niya, sa sobrang, hindi niya na maisip na si Jesus yung nasa harapan niya. Dahil alam niya, kahit siya mismo, probably at that time, alam niya that there's a resurrection, pero hindi niya akalain na at that moment, Jesus will resurrect. No? So, Jesus here just realized the importance of once again calling out the name Mary. Kailan na-recognize ni Mary si Jesus? When Jesus said, Mary, nung tinawag siya sa kanyang pangalan, doon pa lang na-realize ni Mary na si Jesus nga ito. No? Jesus calls us by name, revealing His personal love and presence even in our moments of grief and confusion. Makikita natin, mga kapatid, that the reason Jesus doesn't just conquer death at this time, He restores relationship. And at this time, in particular, with Mary. Before the mission, before the church, before anything else, He brings personal connection. Our relationship with Jesus is personal. No? Hindi ka pwedeng dalhin ni Romel sa heaven. It will depend on your own personal relationship with God. Tama? Lahat tayo, part man tayo ng church na to, no? Hindi ibig sabihin ay linggo-linggo ka umaattend, lahat tayo dito, napaka-committed natin, ay hindi ibig sabihin dadalhin na tayo ng church sa heaven. Dahil our salvation still depends on our own personal relationship with God. When I think about this is how all church relationship should begin. Not with expectations, but with grace. Not with performance, but with recognition. Ang tanong, do we see each other like Jesus saw Mary? With grace, with love, and understanding. Pwede kasing pagalitan ni Jesus si Mary at this time. Ano ka ba? Nakikita mo dito nga ako, hindi mo man ako na-recognize. Pwede pa siya, pwede nga disciple ni Jesus, you didn't even recognize me. Diba? Pero hindi yon, no? Mas naintindihan ni Jesus where Mary is coming from. And at this time, mas lalo talagang na-rebuild yung kanilang relationship. No? So dito, makikita natin that the resurrection of Jesus restores personal connections. It's so good also to be here today. And just to reconnect once again with my former disciples. Hindi ko nga alam, naging disciple ko pala si Ian. Sabi ko, bro, buti naging faithful ka, no? Buti faithful ka pa rin na ngayon kasi maraming mga nagpaparestore tumatawag sa akin.
Kuya Ariel, meron akong attitude sa'yo dati nung campus ministry pa. You know? Hindi ako ma-restore dito dahil kailangan ko daw kayong munang kausapin. Sabi ko, grabe. Buti na lang. No? Consolation ko na lang, at least si Christian naging faithful, naging minister pa. May attitude din, di ba? You know? At sa mga attitude niya, sabi niya sa akin, Kuya Ariel, alam mo, yung trabaho mo, gusto ko yan. Kukunin ko yan sa'yo. Binibigay ko na sa kanya ngayon. You know, sa relationships natin, mga kapatid, napakahalaga pa rin yung personal. We are all, tama awesome yung mga nagbibigay ng messages dito kanina. Tama siya, we are still one family, one church. No? Pero how is our relationship with one another? Pwedeng magkaka-church tayo, pero wala tayong relationship with one another. Yun na, napakahalaga po talaga ng relationship sa church. Hindi ko lang alam kung hindi dahil sa relationship sa church, kung nandito pa ako ngayon. Nakakatulong, hindi ibig sabihin yung relationship na nagpapatigil sa akin dito. It's still my personal relationship with God, but I'm grateful with my personal relationships in the church. Not at the end of the day, kung full-time man ako hindi, leader man ako hindi, alam ko mga kaibigan ko to. You know? Na saan ako magpunta, I can be myself. You know? Pwedeng matulog ako sa bahay. Alam mo yung talagang wala kayong inhibition sa bawat isa. No? I think that is what Jesus is trying to restore her here in his relationship with Mary. Na yung personal connection nila sa bawat isa. Dahil, mga kapatid, in the church, napakahalaga ang relationship. Even as leaders, ito mga palaging sinasabi, kay Christian din, alam mo sa leadership, hindi importante kung gaano kagaling mag-preach. Dahil siguro encouragement ko yun para sa sarili ko, hindi naman ako magaling mag-preach. No? Hindi importante kung gaano kagaling sa Bible. You know? Alam ko importante rin yun. Pero when it comes to all these things, napakahalaga that you connect with other people. Pwede kasing magaling ka magsalita dito, pero hindi nakaka-connect sa puso ng isang tao. Pwedeng, wow, ang awesome ng lesson. Pero, mananatili ba yon? But if it connects with other people, dadalhin nila yon. At talagang i-apply nila yon sa buhay nila. Napakahalaga para sa akin yung relationship. Kung bakit ngayon nasa Manila na ako for almost more than ilang dekada na ako sa Manila, ito yung pinakamahabang ministry na kung saan ako. Kasi dati palipat-lipat ka. Pag full-time ka kasi dati, kung saan ka kailangan, ilagay ka doon. You know? Ngayon, buti na lang, no? May board tayo sa church. Sabihin lang kung nasaan kayo, manatili ka na dyan. No? Grateful po ako sa mga relationships na meron ako sa Manila. During the time na nag-struggle kami, sila po ang aming naging sandalan. Sila po yung aming mga tao na pwede kaming sabihin ang pinakamasama, pinakapangit sa puso namin. At sobrang grateful kami dyan dahil instead na pagalitan o kaya naman pagsabihan na, ang sama ng puso mo, nandun sila para makinig. Napakahalaga po ng relationship sa church. Pero let's face it, hindi lahat ng mga relationships ay nagiging okay. Sino usually yung mga hindi mo, ayoko sabihin yung word kaaway eh. You know, sabihin na lang natin, sino yung taong palagi mong kaaway? Hindi ko alam kung ano yung word eh. Kasi French kasi ako. So, hindi ko alam yung Tagalog word doon. O kaya naman kaalitan, kasundo, yun na lang. O, para naman masyadong bold yung kaaway. Hindi mo laging kasundo. Actually, ang di mo palaging kasundo sa mga married dito, asawa mo. Tama? Hindi actually yung ibang tao. Sino palagi mong hindi kasundo araw-araw? Di ba asawa mo? Pero bakit
nandyan pa rin kayo sa bawat isa. Dahil asawa mo, may pinirmahan ka di ba? Wala kang choice, di ba? Pero hindi lang yun Kung bakit hindi lamang may pinirmahan ka dahil wala kang choice, pero dahil mahal mo yung taong yun. Na kahit gaano pa ka, hindi kaganda ang kanyang whatever, di ba? Ayoko na rin sabihin, pero dahil mahal mo siya, iniintindi mo. Nagiging gracious ka pa rin. Naging mas lalo mo pa siyang minamahal, mas iniintindi mo pa rin. Hindi po ba mga kapatid? So, that's what happened sa resurrection ni Jesus Christ. He restores those personal relationships. Let's face it, di ba? Kunyari, ngayon, hindi kayo magkaunawa ang mag-asawa. Mamaya sa bahay, pagluluto ka pa rin yan. Di ba? Pakakainin ka pa rin. Ipagpaplansya ka pa rin ng damit. Di ba? Aalagaan ka pa rin. Hindi niya bibigyan ng lason yung pagkain mo. Di ba? Kasi nga, di ba? Normal talaga sa relationship na minsan hindi may pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, nagkakasundo pa rin kayo. Tama po ba? May mga, huwag mo na magtaas na kamay, pero of course, meron dito mga hindi nagkakaunawaan. Ngayon pa lang, kahit pagpunta dito, kaninang umaga lang di ba? Pero ganun pa man mga kapatid, hindi ibig sabihin nun ay magkaaway tayo. We are still one. Amen? We still love each other. And I think siguro ito yung ginawa ni Jesus kay Mary. Ipinakita niya kay Mary yung grasya, yung pagmamahal at pag-unawa. Na probably si Mary ay hindi niya naintindihan ang mga pangyayaring ito dahil hindi pa niya naman na-experience ito. Alam niya that there is resurrection. Pero hindi niya naisip na si Jesus will resurrect right away. So I think the same thing mga kapatid, yung mga hindi pagkakaunawaan dahil hindi mo lang talagang din naintindihan ang bawat isa. One time, kaming mag-asawa, papunta kami ng devotional. Nagkukwentuhan kami tungkol sa kapitbahay namin. So, may bago kasi kaming kapitbahay na lumipat. So, may anak siyang 4. So, yun yung kwentuhan namin na 2. So habang sabi ng asawa ko, ay, yung kapitbahay natin, ilan yung anak niya? Sabi ko 4. Okay. So, yun yung pinagkukwentuhan namin. Hanggang sa pagliko namin ng ganun, so yung mga anak niya, ilan nga? Tinanong niya ulit, ay, ilan nga yung anak niyan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, 4. Nagtatrabaho na yung isa Sabi ko. Sabi niya, ha? Hindi, yung aso sa kalsada. Yung dalawa di ba dalawa lang yung anak niya? Ang iniisip ko pa rin yung kwentuhan namin doon tungkol sa kapitbahay. So habang nagbibiyahe kami, nakita niya yung aso. Akala ko yung konteksto ng tanong niya, ilan yung anak niyan ay doon pa rin. Pero yun palang tinatanong niya na yung aso. So sabi niya, nagtatrabaho na yung anak ng aso? Minsan talaga, nakukuha niyo po ba ibig sabihin na minsan, hindi lang talaga tayo magkatugma. Pero iba-ibang konteksto kasi pinanggagalingan natin kaya hindi tayo nagkakaintindihan. No? Pero kung alam natin kung saan nagagaling ang bawat isa, mas maunawaan po natin kung ano yung problema ng ating mga relationships. Amen? It says here also in John 21 verse 15 to 19, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I loved you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, Jesus said. Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourselves and went where you were wanted. But when you are old, you will stretch out your hand, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death
by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Si Peter failed also in his relationship with Jesus. 3 times he denied Jesus. And yet, mga kapatid, in the shores of Galilee, hindi kinansel ni Jesus si Peter. Bagkus, he restores him in their relationship. Alam mo, ngayon, uso yung cancel culture, di ba? Kapag may sama ng loob, unfriend. Pag unfollow, ano pa mga term niyo ngayon? I-block. Ano pa? Discreet. Yan na. Meron na ngayon, ang galing nga eh. Kunyari, gusto mong basahin yung message, pero ayaw mo ipaalam sa kanya na nabasa mo yung message, meron ng ganong features. Para at least hindi mo alam na kunyari, hindi pa niya nabasa. Ha? Nangyayari ba yun? Oh, di po ba? No? Pero si Jesus, hindi ganon ang ginawa niya kay Peter. What happened here is that Jesus' resurrection heals broken relationships. 3 times, 3 denials, and also 3 affirmations. Healing, mga kapatid, happens when there's an acknowledgement, when there's forgiveness, and there's reconciliation. Healing doesn't mean you are healed. Process po ang healing. Amen? Tama, Ate Faye? You know? Dahil ako din, healing pa rin. You know? Dahil mga kapatid, talaga sa mga relationship, isa sa pinakamabigat na maging problema natin bilang mga Christians is not really so much doctrine. It's not really so much about, you know, our understanding of the Bible, but mostly relationships. People leave the church is not because they don't believe in our doctrine. Because it's not because umaalis sila, it's not because they don't believe that, you know, we are the true church. That this is God's church. They leave because of hurt, because of those relational issues. At hindi immune ang mga ministers na kagaya namin. Dahil ako man, nakaranas din, na-experience ko rin. Alam mo, sa akin, no, siguro mga 2 years ago or 2 years ago, naisip ko, wow, I am now 53 years old. Parang 52 and 11 months lang, right? At sabi ko, and I've been in leadership in the church for a long time. Sabi ko parang, ito na ba yung buhay ko? Ito na lang ba ako? Preach every Sunday, I will prepare my lesson, I will have my awesome times with God, and, you know, share my faith, study the Bible, people. Ito na ba yun? Ano pang, parang wala nang ka-challenge. Mahirap pala. Kapag kino-question mo si God, wala na bang iba? Wala na bang, ito na ba yun? At I didn't realize that, you know, mayroon pa palang bagay si God sa puso ko na, kasi feeling ko, nagawa ko na lahat eh. Diba? Feeling ko, I've led the church, I've been to different ministries, I've been to, going to different churches and overseeing and strengthening also. Parang nagawa ko na lahat, parang ano pang meron? And one of those challenges, mga kapatid, in my faith is relationships. Ang pinakamahirap, aside sa asawa natin, ay magkaroon tayo ng conflict with people that we loved in the church. With people that you trust, with people that you look up to, with people that you believe they are your best friends, that dito tayo, magkakasama tayo dito. Pero ang ginawa ni God talagang hinalukay niya yung area na yon, you know, sa areas especially para sa puso ko na hindi pwedeng manatili kang ganyan. Isang bagay na natutunan ko in all of this, mga kapatid, is that hindi si God
hindi sapat na yan lang ang gusto ni God para sa'yo. Kapag feeling mo okay ka, nakakatakot pala. Dahil idadaan ka ni God sa isang bagay na hindi mo pa nararanasan at mata-challenge yung faith mo. And truly, mga kapatid, ako na-challenge talaga yung faith ko. To the point na parang, ayoko na, give up na ako. Ayoko na mag-full-time. Ayoko na. Aalis na lang ako. Uwi na lang ako ng probinsya. Magtatanim na lang ako doon ng kamote. Magtatanim ako ng mga, kasi galing naman akong probinsya eh. So, sanay naman ako sa ganung klaseng buhay. Pero I'm grateful sa church also. Ang kagandahan lang din, even though we have conflicts with one another, there are people who are willing to help out. Ang kailangan mo lang ay maghanap ka ng pwedeng tumulong sa'yo. Amen? So kapag may mga relational problems or relational issues tayo, look for somebody who can help out. Ako, isa sa mga nakatulong sa akin, si Ate Faye. Dahil malaking bagay sa akin yung kanyang input, yung kanyang paano niya pinrases yung puso ko hanggang abuti na lang mga kapatid, dito pa rin ako. Faithful pa rin ako. Amen? Kaya grateful po ako sa simbahan dahil hindi ako aalis ng church. Totoo yun, hindi ako aalis ng church dahil sa hindi ako naniniwala sa church na to. Or sa doctrine na meron tayo. But because of hurt. Because of those painful experiences in my relationships. But here's the thing, mga kapatid, in every relationship, hindi natin maiwasan ang conflict. Or sometimes, unintentionally, we inflict pain on each other or hurt each other. But Easter means the story doesn't have to end there. The power of resurrection is not to raise the dead, but to restore personal connections and heals broken relationships. Ang tanong, mga kapatid, who do you need to forgive to reconcile with? I don't know ngayon, probably hindi pa ngayon, bukas o itong linggo na ito, and probably something na kailangan mo ipag-pray. Dahil at the end of the day, mga kapatid, we are still one family. We are still in one church. Nung na-realize ko, actually nagkaroon ako ng sama ng loob sa mga ka-relationships ko, hindi sa asawa ko, hindi kay Romel. Vent out lang ako sa kanya. Isa sa mga bagay na realize ko, okay. So, ano gagawin ko ngayon? Disciple siya. Love din siya ni God. Faithful siya. And definitely, pupunta sa heaven yan. Tapos ako, may sama ako ng loob sa kanya. Pero disciple din ako. Gracious naman si God sa akin, siguro pupunta pa rin ako sa heaven. So magkikita kami doon. So paano na? Hindi kami magpansinan doon? Baka batukan kami ni Jesus doon, It's like, hindi na-realize, alam mo, at the end of the day, kapatid ko pa rin pala to. Na kahit anong sama ng loob ko sa kanya, kapatid ko pa rin yan. Hindi ko, kahit saan ako pupuntang ibang church, lilipat ako doon, hindi ko pa rin maiwasan na kapatid ko pa rin siya. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? So, anong pwede mong gawin? Matuto kang mahalin kagaya ng pagmamahal ni Jesus. Na hindi siya nagka-cancel ng kaibigan. Amen? Nire-restore niya ang mga relationships. Siya mismo nag-i-initiate in restoring those relationships. Remember that Jesus' resurrection is a new beginning. Let's restore those personal connections with one another. And let's start the healing process in our relationships. Let me tell you, we're not there yet, but I am grateful that we are moving forward. Hindi kinakailangang tapusin natin ngayon to. Ang importante ay may desisyon tayo na magbago.
Dahil at the end of the day, we are still in the flesh, magkakamali pa rin tayo. Tama? Pero ang kagandahan lang, kapag disciple ka, gracious si God, kailangan mo lang mag-repent. When you repent, anong sinasabi ng Bible? A time of refreshing. Refreshment yun para sa atin. I think when you do that, alam mo ako, feeling ko ngayon, sabi ko, I am free. That I can be able to say things, I can speak up because I know in my heart, na love pa rin ako ni God at love ko pa rin tong brothers and sisters ko. Amen, mga kapatid? So anything na pagdating sa relationship sa church, ito talaga pinaka-challenge. In Acts chapter 1 and verse 8 also, isa sa mga reasons of the resurrection, it says in verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth." This verse actually outlines the missionary strategy of the church, of the early church. Empowered by the Holy Spirit, the disciples were sent out. Also, in Matthew 28, verse 18 to 20, then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father, the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age." After the resurrection of Jesus, he spent about 40 more days with his disciples. This very last thing na sinabi ni Jesus before he ascended to heaven is this: go and make disciples. And also he adds, and at the end sinasabi niya, "And I am with you always." Ang sinasabi ni Jesus na isa sa mga reasons about the resurrection when it comes to our relationship is that restore those personal connections and also restores or healing our relationships. And number 3, in the area of sending out for mission. Kung bakit nag-resurrect si Jesus Christ, hindi lamang para ipakita na nabuhay sa muli. Merong mission kung bakit siya bumalik at nagpakita muli before he ascended to heaven. So when you think about it, mga kapatid, sinabi niya, go and make disciples, but at the same time, he said, I am with you always. So hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Amen? So, resurrection also sends us on mission. The church in the book of Acts moved as a team. They moved as a family on mission together. There's no such thing, mga kapatid, as a lone ranger disciple or Christian. The mission is always relational. Mahirap gumawa ng mission na to kapag nag-iisa ka. Amen? Kinakailangan nandyan yung mag-i-encourage pa rin sa'yo. But here's the thing, you are not called to serve God alone. God has placed you in this church, not just to receive, but also to build with others. Gusto ko lang i-share. Mayroong 2 disciples sa EAC, Emilio Aguinaldo College, na magkaklase sila na disciple. Si Lyndon at saka si Patrick. Huwag na nating pangalanan yung Patrick. Si Lyndon yung pinaka-left, tapos si Patrick yung pang-apat mula dito. No? Meron silang mga kaklase. Yung kaklase nila, one of the reasons kung bakit itong klase nila nag-study ng Bible, dahil sabi silang dalawa, during exams, magkakatabi yung dalawang yan. Tapos, alam niyo naman, sa school, merong mga cheating, di ba? So, lahat sila, may mga kodigo, nagte-cheat, tapos itong dalawa, nakaupo lang dyan, tahimik lang silang dalawa. Lahat nagliliparan na yung papel dahil sa, mga kodigo, right? And every exam, yung dalawa na yan, hindi gumagalaw yung dalawang yan. That actually impresses yung classmates nila. Sabi nila, there's something about these two. Dahil
Sabi niya, grabe ang integrity ng dalawang ito. Binibigyan sila ng kodigo, pero hindi nila, no, it's okay, we're good. Itong dalawang to, kaya powerhouse silang dalawa. So hindi talaga sila nangungopya, no? Na-impress yung kaklase nila. There's something about these two men that are here. Ang tindi ng kanilang integrity. Na kahit nangungudigo lahat, sila hindi. They study the Bible. At you know what happened? 3 na sa mga kaklase nila ay naging disciple. Yung naka-red ay counting the cost na this week. Pang-4 na yan. At mayroon pa silang 3 pang kaklase na nag-study rin ng Bible. As in, ka-classmate nila mismo. At sino nag-encourage sa mga classmate nila na mag-study ng Bible? Itong 3 na kaklase nilang na-baptize. Kasi nakita nila yung pagbabago dito sa dalawa. So yung tag team nilang dalawa help other people also become Christians. Now the question is, who are you building with? Who's on your team? Who are you praying for? Who are you walking with? Who are you serving alongside with? And one of those things also that I really want to share is that I've been doing this actually for 3 years or 4 years already, yung PNP squadding. Okay? We do this online also and face-to-face. Isa sa mga na-encourage ako dito is that hindi man ito maging disciple lahat, pero ang sa puso ko lang, mabawasan man lang ang mga hindi magandang gawain. Para sa akin, victory na yun. One time, isang kasama namin dyan, sabi niya, Pastor, tawag sa akin, Pastor eh. Pastor, alam mo, kahapon meron kaming hinuli. Grabe, ang gulo niya. Lumalaban, talagang. Alam mo, isip ko, bubugbugin ko to eh. So sabi niya, talagang hiniritan ko na talaga eh. Kaso lang inisip ko, bukas meron kaming squadding. So pangangaralan ulit kami ni Pastor, magigilty na naman ako. So ang sinabi ko na, pinagsabihan ko na lang siya. Sabi ko, kahit yun man lang, di ba? Malaking bagay na para sa akin. At isa pa, sabi niya, Pastor, sa pamilya namin ngayon, nagpipray na kami. Sabi ko, awesome. Mayroon pang isa. Habang inahatid niya yung asawa niya, papasok sa trabaho, nag-i-squadding kami. So nakikinig siya sa cellphone niya. Naririnig din ng asawa niya. Sabi niya, Pastor, next week hindi ko na isama yung asawa ko pag nag-squadding tayo. Bakit? Kasi may sermon ka na sa kanya, may sermon na kayo sa amin, may sermon din siya sa akin. Sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya, Pastor niyo, ba't di mo ginagawa yan? So naisip ko lang, wow, kahit yun man lang di ba? Malaking bagay na yun, mga kapatid. Isa sa mga naka-encourage din dito, once a month, once a month, nagkakaroon kami ng worship service sa Pasay zone lang ito. Isang zone namin sa Pasay. At sila ay uma-attend sa aming worship service. At pag uma-attend sila ng worship service namin, may dala sila mga baril. So imagine mo, sa loob, may pulis ba dito? Meron. Buti na lang, disciple, di ba? So, yan, disciple, dala ng baril, siyempre part talaga yung service pistol nila kasi yan eh. Pero hindi yan halata. Ito, paano mo itago yung mahabang bit-bit na yan? Diba? Nasa church, nakaupo dyan, pero may dalang baril. Diba? Sabi ko, safe na safe tayo dito sa worship service natin. Walang pwedeng manguha ng gamit natin dito. Naisip ko lang mga kapatid, until now, hanggang ngayon, patuloy pa rin namin ginagawa ito. Even ngayon, dineclare na ng PNP na itigil na daw yung squadding na ito. Pero sila mismo ang nag-request, Pastor, ituloy natin. Dahil nakakatulong sa amin. So mga kapatid, hindi lamang yung resurrection ni Jesus, hindi lamang yung resurrection ni Jesus is that tayo ay mabubuhay muli later on, no? But all of us as Christians already enjoying that new life in Christ.
but also because of that resurrection, He wants our relationship. And He wants to restore. He wants to heal our relationship. But also, at the same time, as we take care of one another, we should also help other people become Christians by sending us on a mission field once again. So mga kapatid, isa sa mga ginagawa ko rin ngayon, every week, yung school ng anak ko, meron silang chapel hour. No? Yung pastor nila doon, nag-abroad. So wala silang pastor. So since anak ko, discounted dahil anak sa ng pastor, sa school ng anak ko, discounted kapag anak ng pastor. So sabi sa akin ng principal, Pastor, pwede ka bang maging pastor namin sa chapel hour every week? Sabi ko, nakakaya naman humindi kasi discounted na nga di ba? Yung anak ko, di ba? So parang ito na lang yung pwede kong maibigay. So umuo ako. So yun, every Wednesday, I have during that chapel hour, for 30 minutes, I give the lesson sa mga students doon, sa lahat ng estudyante nila. So, ang nakakatuwa lang dito is that yung mga batang ito, sabi nga ng teacher sa akin, alam mo, Pastor, probably ngayon, hindi pa nila naintindihan yung word ni God, pero yung mga itinuro mo dyan, later on, pwedeng dalhin nila yan, at sila din ay magiging Christian. I can't wait one day, may makita akong na disciple na galing sa school na ito, na naging disciple because of that. So naisip ko lang mga kapatid, we should take every opportunity to share the gospel. Amen? So in closing here, Easter is not just a celebration, it's a transformation. Tayong lahat dito, binago ng Panginoon. Amen? Jesus rose from the grave. So our relationship don't have to stay in the tomb. And let's go beyond the empty tomb and walk into resurrected relationships. Let's restore those relationships once again, mga kapatid. Because resurrection is about personal connection, restoring relationships, and doing the missions na binigay sa atin ni Jesus. That is, I believe, the purpose of resurrection. I hope this helps. Maraming salamat sa inyong lahat, and to God be the glory. Amen.